Story time kung bakit ako umalis sa bahay ng biyenan ko. 2 years pa lang kaming mag-asawa ng asawa kong si Andoy. Nagsasama kami sa bahay ng biyenan ko dito sa Caloocan. Hindi naman iyon ang plano namin sa umpisa. Pero napag-usapan namin na habang wala kaming ipon, dito muna kami pansamantala lang. At sa loob ng 2 taon na yon, tiniis ko ang ugali ng biyenan ko dahil mahal ko ang asawa ko. Sa SSS ako nag-work. Maayos ang trabaho ko. Okay naman ang sweldo. As a government employee, maganda ang binipisyo. May direksyon ang buhay ko. Si Andoy naman ay Grab driver. Sipag lang ang puhunan niya araw-araw. Wala pa kaming anak at sa totoo lang, masaya ako sa relationship namin. Walang bisyo ang asawa ko. Hindi nang bababae. Walang problema sa pagitan naming dalawa. Kung kami lang sana, sapat na. Pero hindi. Hindi ako komportable dahil kasama ko sa bahay ang mama niya. Ipapakilala ko sa inyo ang biyenan ko, si Cap Clarita. Yes, isa siyang barangay captain dito sa isa sa mga barangay ng Caloocan. Kilala siya at may posisyon, may impluwensya. At bilang manugang niya, alam kong kailangan kong magpakumbaba at tumahimik para sa kanya. Hindi ko siya sinasagot kahit punong-puno na ako minsan, hindi ako pumapatol sa kanya. May awkwardness kasi alam ko naman na hindi niya ako gusto dahil ako ang pumigil kay Andoy na wag nang mag-ibang bansa noon. Fast forward, December 1, 2025, hindi ko alam na may desisyong ginawa ang biyenan ko na babago sa takbo ng buhay namin. Bigla na lang may nag-deliver sa bahay. Nag-purchase siya ng ref, TV at blender sa isang mall gamit ang home credit. Hindi niya kami sinabihan at hindi siya nagpaalam. Pero sino ba naman ako na makikialam sa mga pinagbibili niya? Total, pera naman niya yon, wala na ako doon. Hanggang sa dumating ang December 10, 2025, doon niya kami kinausap ni Andoy. Kayong mag-asawa na ang magbabayad ng home credit. Nakikigamit naman kayo. Tinanong ko sa kanya kung anong home credit yon. Sabi niya, yung ref, TV at blender, nag-home credit ako dyan para may magamit kayo. Ako na ang nag-down payment para sa inyo. Itutuloy nyo na lang bayaran. Hala, akala namin full payment niya na ang mga gamit na yon. Bakit bumili kung wala palang kakayahang magbayad at nakikigamit? Normal yon kasi ako ang nagluluto ng mga food namin. Sa bahay na tinitirhan namin, hindi naman niya kami sinisingil sa upa pero ayokong bayaran yung home credit niya. Hindi ako makapagsalita, hinihintay ko magsalita si Andoy. Ang sabi niya lang, babayaran niya yung 2 months pero yung pang 3 to 6 months, hindi na. Hindi ko obligasyon na bayaran yung luho ng biyenan ko. Simula nung December 10, nag-iba ang trato niya sa akin. Laging may parinig, may kwento pa siya sa kapitbahay. Bilang barangay captain, madali para sa kanya na ipakita na siya ang kawawa at ako ang masama. Ang kwento niya, malaki raw ang sahod ko sa SSS. May bonus at 13-month pay pa, pero ayaw tumulong sa gastusin. Hindi nila alam ang totoo o baka mas pinili lang nilang paniwalaan ang may kapangyarihan. December 13, napilitan na akong umalis sa bahay nila sa Caloocan at umuwi dito sa Olongapo. Ginamit ko ang 5 days vacation leave ko. Nai-stress pa rin ako kasi nasa gitna pa rin ako ng desisyon. Hindi pa ako nagre-resign sa trabaho ko sa SSS. Gusto ko nang mag-resign pero sayang yung trabaho ko doon. Pinanghihinayangan ko ang work ko dahil pinaghirapan ko yun. Hindi basta-basta nakakapasok sa SSS at hindi rin madaling bitawan ang isang trabahong nagbibigay sa'yo ng seguridad. Nag-iisip pa lang ako. Sa isang banda, may offer ang ate ko na tutulungan akong makapag-abroad sa Dubai kung magre-resign ako, malayo sa asawa ko. Ang isang option ko pa na naiisip, magrenta na lang malapit sa trabaho ko sa SSS kasama ang asawa ko para may peace of mind ako. Walang kapitbahay na may alam sa kwento ng binan kong barangay captain. Walang umaga nagigising akong may takot na baka may bago na naman siyang ikinalat tungkol sa akin. Ang hirap ng sitwasyon ko kasi wala naman akong ginagawang mali pero ako ang nadamay. Hindi ako ang kumuha ng ref at TV. Hindi ako ang nag-apply sa home credit pero ako ang ginawang kontrabida. Ako ang ginawang masama. Ako ang pinilit magbayad dahil nakikigamit daw. Masakit isipin na kailangan pa akong idamay sa utang na hindi naman akin. Hindi ko alam kung anong eksaktong desisyon ko. Ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa bahay nila. Naiwan ang asawa ko sa Caloocan dahil sayang daw ang makukuha niya sa pag-grab lalo na Pasko. Naintindihan ko naman. May tiwala naman ako sa asawa ko na hindi niya ako iiwan dahil patay na patay siya sa akin.